Supportan niyo po. Ano po ma-upload? Rich Falcon. Pakisupport na po. Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Opo. Rich Falcon TV. Shout out. Mga kalingap. God bless. Isang pagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapuso, kapamilya, at mga kalingap. Ngayon pong araw na ito ay meron lang po tayong papasadahan na usapin tungkol dito sa isang bagong kumakalat sa kalingap o napanood naman din nating lahat tungkol kay kapatid na BG's Kim doon sa kanya ginawang pagpapatiwakal o pagkuha ng kanyang sariling buhay. Noon na napapanood natin si BG's Kim bilang isang masayahing tao. At napapanood ko rin siya noon sa mga vlogs niya bago pa naging darak, ay nagkaroon ako ng katanungan sa sarili ko. Sino itong si BG's Kim? Napakataas ng subscribers, ang ganda ng mga vlogs, at talaga namang pong tumatatak yung kanyang mga ginagawa. At hanggang napunta po siya doon sa Daraks at naging part ng Rochelle community. Noon, pag kami post ito sa Facebook ay sinusundan din natin. At madalas nakikita ko doon yung mga pagbati at comments ni Kalinga Prab. Sabi ko, sino ito? Bakit si Kalinga Prab ay hindi naman madalas mag-comment sa mga Facebook post, pero bakit nakikita ko lagi ito si Kalinga Prab na bumabati? Ayan, parang talagang yung gaang ng kanilang samahan ay mapapansin mo doon sa mga post ni sa mga comments ni Kalinga Prab doon sa mga post ni BG's Kim. Diyan tawagin siya pogi or alam niya na, yung biruan mga magkakaibigan. So sabi ko, sino si BG's Kim? Kaya naging curious ako at hindi naman tayo nabigyan ng pagkakataon na makausap ito, makakwentuhan, pero nakikita ko siya sa mga samahan ng Daraks before. So yun, sa Daraks ay nakita natin yung kanilang kasikatan bilang grupo with Roel Malalag, Alex Librada, and BG's Kim. At doon nga napansin natin na mga nakaraang araw na hindi na natin siya napagkikita. Madalang nang sumama sa Daraks, madalang nang makita sa mga samahan ng Rochelle's community or ng Raw Boys ngayon. Yun pala ay dumadaan na siya ng matinding tawag dito, pwede natin sabihin anxiety, depression, at muntik nang dumating sa malalang stage, no? Yung pwedeng pagkalimot sa sarili. Hanggang sa dumating na nga po yung pagkakataon na itong si BG's Kim ay nagplano na kunin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Ano nga ba ang pwedeng magbunsod sa isang tao para kunin ang kanyang sariling buhay? Ang buhay na sana ang Diyos lamang ang may karapatang kumuha, ang may karapatang magpasya. Yung buhay na binigay sa atin para i-enjoy natin. Yung buhay na ibinigay sa atin para magamit sana natin sa isang kapaki-pakinabang na mga gawa. Subalit, bakit marami ang mga tao na sumubok na kitlin ang kanilang sariling buhay? Ang iba ay nagtagumpay at ang iba ay
Hindi. Kagaya po nung nangyari kay BG Kim. Sinubukan niyang kunin ang kanyang sariling buhay dahil sa pag-aakala na ito na yung magiging katapusan ng kanyang mga paghihirap na pinagdaraanan. Napakahirap po ng kalagayan ng mga taong mayroong depresyon. Napakahirap ng sitwasyon na kanilang ginagalawan sa mga oras na inaatake sila ng anxiety. Marami mga bagay ang nakikita nila. Marami ang mga bagay na napapansin nila. At kasama na rin doon na napapansin din nila na parang walang nagmamahal o nagmamalasakit sa kanila. Dumarating ang isang tao sa punto ng depresyon. Nagsisimula sa sobrang kalungkutan hanggang sa dumating doon sa punto na gusto niyang kalimutan yung lahat ng sakit na naranasan niya sa buhay. Mas mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap at ngayong araw na ito ay meron tayong isang taong kakausapin at bagay medyo naging remarkable yung kanyang videos at mga uploads nitong mga nakaraan at syempre gusto man natin siyang kahit pa paano ay makakwentuhan din. At ito po ang aking sinasabi sa inyo ay wala pong iba kung hindi si BG Kim. Hello po, Ayan, pagpalang araw kapatid. Pagpalang araw po sa inyo lahat. Ayan, kay Rich Falcon TV. Kuya Rich Falcon. Ayan, sa lahat po ng mga viewers, maraming salamat po. Ayan, medyo meron akong konting katanungan sa iyo, brother, ha? Bro, kumusta ka ngayon? So far po, under recovery po. Under recovery. Unlike dati na talagang alam ko marami na nakapanood, no? Wala kayong ninunggal at sa lahat yung mga uploads. Yun na talagang salimuot at madilim yung mga pinagdaanan natin itong mga nakaraang linggo. Oo. So ngayon po, ayun, sabi nga nila, ayun, medyo nag-aaliwalas yung ating na ngayon mukha. O wala na buwas-buwasan. So, Kaya nga. unang-una ako samantalahin ko din yung sa vlog ni Kuya Rich, yung pasalamat na unang-una sa Panginoon sa pangalawang buhay. At pangalawa kay Kuya Val, yung sa buong team Kalingap, kay Roel, kay Rachel, sa lahat ng mga kaibigan ko na talagang pinaramdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban ko. Kaya ayun po, yun yung may ko, not by words, but in action, na talagang babaguhin ko natin yung sarili natin na lahat. Kasi ilalapit na yung sarili natin sa Panginoon. Bro, kailan mo naramdaman yung parang nalulunod ka dito sa mga problema mo? Actually po, kasi usually nakikita kita masayahin ka, sinusundan ko yung mga vlogs mo, yung mga uploads mo sa Facebook. Talagang nakikita ko yung pagiging masayahin mo. Pero kaya nung nalaman ko at napanood ko, medyo na-shock ako, nagulat ako. Ngayon sabi ko, kailan yung time na kahit na ganun ka kasaya, meron ka palang tinatagong nararamdaman. Kailan nangyari? Actually po, marami din po bago yung pag-attempt mo ng mga ilang months or weeks ba, ba? Hindi ko po alam kung gaano katagal pero yung kumaga nga sabi nga po ninyo, masaya ako pag sa harap ng camera, pag ganyan. Pero pag uuwi na minsan ng bahay, minsan mag-isa na din, minsan mag-isa ako doon, and then doon ko lang din nararamdaman yung lungkot, no? So, hindi ko po alam na na dumaranas na pala ako ng depression, kasi akala ko mild stress yung ganun, na kapag nagtagal pala napupunta sa anxiety, yung magkakawala ng emptiness, and then yun na, depressed na. Hindi ko po alam na mabot po ako sa ganun. Oo.
Mga blanco na. Blanco na yung isip mo. Kumbaga, kahit dun sa time na yun, hindi na pumasok yung consideration na may asawa ka, may anak. Wala na. Wala na, hindi na nararamdaman yung gano'n. I'm sure marami din po na makakapanood nito yung may experience din o may mga anak, kamag-anak na dumaranas din ng ganitong depression. Depression, anxiety, pagkalimot sa sarili, sobrang lungkot o kawalan ng pag-asa. Yung pakiramdam na walang taong makakatulong sa'yo. Paghina ng kalooban, galit, takot, kawalan ng gana sa mga bagay na lagi mo dating ginagawa, hindi makatulog o sobrang agang gumising. At higit sa lahat ay ang pagtatangka na kitlin ang buhay na ang Diyos ang nagbigay. Buhay na dapat ang Diyos lamang din ang may karapatang bumawi o muling kumuha sa atin. Yun, alam nila na hindi rin nila alam na nandun na sila sa stage na gano'n. Oo. Kumbaga, biglaan yung gano'n. Ni sarili ko nga po, hindi ko po Parang yung process, hindi mo naramdaman yung process na nandun ka na pala sa ganun. Umatake po siya agad-agad. Parang high blood din pala ang atake niya. Ano po siya kumbaga yung mga naipon hanggang merong isang bagay na nakapagpa-trigger sa iyo. Yun, lalo nang umangat. Wala na po ako nun, lang ko na. Ang tanging naririnig ko na lang nun, yung parang may mga bumubulong-bulong sa kaliwang, sa ano ko, ang mga sa tenga ko. Ganon po yung pakiramdam. Hanggang sa, ayun, ginawa ko yung lubid, ganon. Di ko alam kung bakit may lubid doon kasi kabagong lipat pa lang kami doon. Oo. Di ko alam kung bakit may lubid doon. Pati nga si Mrs. yung ba matanong kung bakit may lubid. Di ko alam kung paano ko nakuha yun. Ba't ako nagkamera ng lubid? Parang may nag-provide pa para sa'yo. Oo, parang Doon sa sitwasyon na yun, ano? wala. Talagang blanco po. Kaya sa mga comments po, may ilan lang na ayun, nagtabatawa, sabi nila sa akin, drama mo, mga ano, pero hindi ko na po binabasa yung ilan. Parang may nadaanan nga ako doon na parang iniisip nila parang for the views daw. For the views daw dahil parang wala nang konti na lang yung views ng time na May yun. mga ganun po na nagkasabi. Pero hiling ko na lang sa kanila. Sana hindi Hindi sila maging judgmental. Opo, saka hindi rin po dumating sa kanila yung ganyan. Kasi sinasabi ko, napakahirap. Process by process po, paano pa. Kasi ako hanggang ngayon po, hindi po ako nag-akatulog eh. Mga alas-stress na ako. Alas-4 na ako minsan. So may ano pa rin. Alas-stress, muffle po ako natulog eh. Oo. Tapos gising ako ng 9. Ganun po. Parang kahit ayaw ko po mag-isip mga ganyan. Talagang yung mata ko po. Ayaw. Yung bago mo gawin yun, hindi ka ba natakot? Or kasi 'di ba, may Diyos na nakakakita sa atin at alam natin na ang pagkitil ng sariling buhay natin ay malaking kasalanan sa Diyos. At yun ay walang kapatawaran. Kumbaga sabi nga ng Bible, dire-diretso ka sa alam mo na, 'di ba? Pero hindi ba pumasok sa isip mo na Lord, nakapagdasal ka pa ba or something na pwedeng mag-lift up ng spirit mo? Ano po? Yun yung siguro, yun po yung isa rin kung bakit ko nagawa yun, yung kawalan o kakulangan ng pananampalataya at tawag sa Diyos. Kaya ko po nagawa yun. Minado naman po ako na talagang nagkukulang ako. Yung, actually marami siguro rin na makaka-relate nito. Sasabihin ko na kapag ako sagana, kapag nabigay niya yung gusto ko, hindi ko siya naaalala. Kapag kailangan ko ng tulong, pagod na po sa ako lang siya naalala. Hindi ako makasimba, hindi makadasal. Ganon.
Kaya ayun yung isa rin po sa na-realize ko na hindi sapat lang yung nabubuhay ka. Kailangan mo nabubuhay ka sa sa gabay at sa pagmamahal ng Diyos. So Tama. hindi sapat yung nabubuhay ka lang. Kaya ganun, ayun, kaya pasalamat pa rin po ako dahil nandiyan kayo lahat. Yun, kinakausap ako, sinasamahan ako, tinutulungan ako makabawi sa lahat-lahat. Kaya yun, kay Ninong Bal, ayun, pasalamat ko pa rin. Hindi ko kalain na alam naman po natin si Kuya Bal, Very yan. na sobrang mabait. Pero doon ko lang din talaga na laman kung gaano napaka-genuine yung puso niya. Yung malasakit niya, no? Oo, Grabe. talagang pinuntahan niya ako, nag-effort siya doon. Tapos gabi na, pumunta pa rin siya ng hospital para habulin ako. Bigyan ako ng tulong. Kaya yun po yung reason ba't nakalipat kami. Ganun kasi talagang hindi lang naman din po ako, marami din mga kasamahan natin. Yung kalingap, baba din talaga ng views. So, hindi naman din Kami, po, hindi pa umaangat. at syempre, isa rin po yun, yung pagbaba ng ating channel na kadagdag sa solar natin, sa stress natin. Ganun. Pero ngayon na naranasan mo yung ganyan, if ever na parang mumultuhin ka nung ganong klaseng pakiramdam. So, alam mo na yung process na pwede mong gawin na makakatulong sa iyo, di ba? At syempre, hindi natin maiaalis na baka babalik at babalik yung ganyan. Opo. Pero at least yun, naalaman po na natin kung paano gagawin. Pag may mga bagay na ganito, dinadasal, matawag talaga ako. Tawag na ako ngayon. Pasalamat sa pagkagising ko, bago matulog. Pasalamat ako. Kasi di natin sama nga sila, no? Di naman natin alam kung gigising pa tayo. Tama, oo. Kaya, ayun, yun yung ginaano na natin. Talagang isa sa puso. Alam niyo po, mga kalingap, ang isa sa pinakamagandang binitawan na salita ni BG Kim dito ay yung sinabi niya na na-realize niya yung kanyang pagkakamali at alam na niya sa sarili niya kung ano yung kanyang ginawa. At itong mga bagay na ito ay sinurrender niya sa Panginoon. At sa oras na yon ay nakita niya na sa lahat-lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, maging ito man ay masaya o malungkot, ay bahagi ito ng plano ng Panginoon sa atin. Yung madalas na sinasabi natin na naaalala lang natin ang Diyos kapag naghihirap tayo. Naaalala lang natin ang Diyos kapag walang-wala na tayo. Pero dun sa time ng kasaganaan natin, sa time na hawak natin ang lahat, o na may kapangyarihan ka na kontrolin yung mga bagay na nasa paligid mo, di natin naaalala ang Diyos. Iniisip natin na yung sarili natin ang mismong Diyos. Ayan, wag naman sana tayong dumating sa ganong punto na aangkinin natin yung glory o yung kapangyarihan na tayo lang yung nasusunod sa sarili natin. Isipin natin na may Diyos pa rin na nakakapag-control at nakakakita ng lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Gusto ko talaga na magbalik loob talaga sa Diyos. Amen. Oo, maganda yan. Yan ang magandang pasya na kumbaga sa sinabi mo, yan yung isang pasya na talagang napaka mas importante nating dapat gawin. Kumusta naman ngayon, brother, yung suporta ng family? Yun, sa family ko po, ito nga yung mali yung ginawa ko talaga ng pagpapakamatay. Pero somehow mayroong naging magandang Epekto. Okay. epekto na yung family ko, matandaan yung kasal ko, hindi sila na-attend. So may maraming tao yung question ba't di sila nag-attend. Then at that time po kasi nangitang po ang pamilya at kami okay. 1 year na mag-get. At gayon nga sa kanyang sinabi na hindi ba natin gustong isipin na
dapat ganun ang laging kahihinat na ng reconciliation. Pero about the family, sabi niya ay parang naging wake up call, no? Ang family may tampuhan, hindi nagkakagustuhan sa isa't isa, mayroong mga hinanakit, kung dahilan kung bakit minsan hindi tayo nagiging supportive sa ating mga kapamilya. So, yung kanyang ginawa ay naging dahilan din para yung kanyang family ay mabuo. Minsan kasi, di ba, sa atin, pagka buhay pa tayo, malalakas tayo, tas may magkakagalit tayo, minsan hinahangad pa natin yung kamatayan ng bawat isa. Sana mamatay ka na, sana ganito, sana parang sana turuan ka ng Diyos na ganyan ang gawin mo. Yung minsan nagka-curse tayo ng mga bagay na hindi naman dapat. Pero at the back of our mind, hindi naman natin din talaga gustong mangyari yon. Kaya kapag dumating yung ating kamag-anak o yung kapatid, magulang natin or kapamilya natin sa ganitong sitwasyon, hindi mo pa rin kayang kontrolin yung bugso ng damdamin mo, yung pagmamahal na yung connection na meron kayo. Kasi nga kapatid, kasi nga kadugo, kasi nga kamag-anak, kasi nga kapamilya. Kaya wag nating antayin na dumating pa sa ganitong punto bago natin ayusin yung ating mga hidwaan, yung ating mga samaan ng loob, at saka yung mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa isa't isa. Hindi, ito yung nabalitaan nila. Pumunta sila agad-agad sa ospital. Ayun, umiyak sila, ganyan. Parang naging wake up call pala ito para sa reconciliation ng family. Okay. Para mabuklod, maayos. Kaya salamat talaga ako sa Panginoon na nabuhay ako. Kasi napunta ko na rin po doon sa vlog ni Kuya Bal na talagang wala na po ako nun. Weak pulse na lang, inan na lang po ako, pinamp na lang ako ng taon na hininga nila ng tulong para ako. Pero alam niyo po nung pagkagising ko, para akong naginip. Para akong bang gising po. Pero nanaginip po ako noon na may mahabang talahib, maliwanag, may mga naglalakad, naglalaro, tapos may mga puno, ganun po yung ko naman po, naginip po. Talaga. Tapos, parang pinakita na sa'yo yung kabilang buhay. Hindi ko po alam kung yun. Pero pagka ganun daw po, kung naglalayag na yung kaluluwa ko na. Pwede. Pagka na saka yung talagang 50-50 kasi maitim na po yung ko. Tapos laylay na yung dila ko, tirik na, nagkaihip pangaraw ako. Mga ganong yun, wala nang pulso. Siguro nakitaan na ako ng kaya naramdaman lang meron pa. So yun nga, ang kapangyarihan ng Diyos ay mahiwaga. Kahit na ginusto natin na kitilin yung sarili nating buhay, pero dahil hindi ito ang plano ng Diyos, si Lord nag-intervene. Pwedeng patay ka na sa sarili mong kagagawan. Pero dahil ang nais ng Diyos ay maging testimony ka, kumbaga, panibagong misyon sa buhay. Pagka binigyan tayo ng panibagong buhay ng Diyos, ibig sabihin may mission tayong dapat gawin. May mission tayong dapat na tuparin. At yun ang dapat makita at mahanap ng ating kapatid na si BG Skim o ng kahit na sino man na biniyayaan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Hanapin mo ano ang mission ng Diyos para sa iyo. Hanapin mo ano yung panibagong dapat mong gawin. Since alam natin na si BG Skim ay nasa charity vlogging, so siguro mas kailangan niya pang paigtingin yung kanyang ginagawa upang mas marami pang tao ang kanyang maabot. Pwedeng ganon. Depende yan sa kung paano ang pagkakaunawa niya doon sa plano ng Diyos na mangyari ulit sa kanya sa pangalawang buhay o sa pangalawang pagkakataon. Ang nakakaano doon, yung mga taong tumulong sa'yo, anong sinasabi nila sa'yo ngayon? Ayun, yung taga doon po, tricycle driver, kinausap ko po sila nung dumalaw po ko ng isang araw, salamat ako, ganyan.
Tapos isa doon sa talagang nag-ano po sa akin yung pinost ko sa Facebook. Si tatay, nakita ko yan. Opo. Doon po ay kilala po yun na doon sa lugar na yun, sa CR lang siya natutulog. Pero lagi po siyang hanap away. Hindi ko po akalain, last 2 years ago yata na kasagutan ko yun kasi nagwawala siya. Hindi kami dumaan lang, din pinatawag ko yung police, ganyan. Hindi ko ma-imagine na yung minsan palang nakaalitan ko, siya rin pala Siya yung tutulong sa ng buhay ko. Ayan. So yun, isang bagay na nakamamangha din. Imaginein mo, no? Yung taong tumulong sa'yo, ito pala yung taong dati mong nakaaway. Dati kayong nagkaroon ng gusot, no, na hindi mo naman na-expect din na mangyayari sa'yo, gaya kay BG Scheme. Nagkaroon sila ng enkwentro nitong taong ito, nagkasagutan sila dahil nga po itong itong taong ito ay palaaway. So doon sa ginawa ng taong yon ay pinapulis pa siya ni BG Scheme. Pero ito ang tignan natin at tandaan natin sa ating pagiging tao, no. Kahit na mayroon taong nakaaway ka at nakagalit ka, pero ang kagandahan doon sa bingit ng kamatayan, doon sa punto na between life and death naiisang tabi natin yung ating mga grudges, yung ating samaan ng loob, yung hindi natin pagkakasunduan, just to save lives. Kasi may common denominator tayo mga tao Yun yung espiritu ng Diyos na nagbigay buhay sa ating lahat. Kaya syempre, hindi natin gugustuhin na may taong namamatay sa harapan natin na wala tayong ginagawa. Kahit pa itong taong ito ay hindi naging mabuti sa iyo, kahit itong taong ito ay nakaaway mo, o maaaring kahit itong taong ito ay nagbigay ng matinding problema sa iyo. Grabe, no? Gagawa talaga si Lord ng maraming paraan. Parang gusto yung nagpasalamat din si Kuya. Ganyan. Alam ko hindi pa sapat yung ibigay ko sa kanya, pero alam ko malaking tulong yun. Palalo yung pasasalamat. Kaya iingatan ko, pahalagaan ko itong pangalawang buhay na binigay ng Panginoon natin. Pwede ba kitang ipag-pray? Since paalis naman na, at least kahit pa paano ay Dakilang Diyos mapagpalang, maraming salamat po Panginoon sa iyo sa oras na ito. At kumakato kami Panginoon sa iyong puso Panginoon na patuloy mo pong pagliwanagin ang isipan ng aming kapatid na ito na si BG Scheme Panginoon. At anuman po yung mga gumagambala sa kanyang isip, sa kanyang puso Panginoon, anuman suliranin Panginoon, alam namin ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kaya mong baligtarin ang sitwasyon ng aming mga buhay Panginoon. Kaya umaasa po kami Panginoon sa iyong dakilang pangalan, sa iyong paanan Panginoon, na kami po ay hindi mo bibiguin. Patuloy mo po siyang ingatan, bigyan ng malinaw na kaisipan, at patuloy mo pong pag-ibayuhin Panginoon ang pagmamahalan Panginoon sa kanilang pamilya, maging sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak Panginoon. At nihiling din po namin Panginoon na patuloy mong ibigay yung mga naisin ng kanyang puso Panginoon, ano man yung mga desire ng puso niya Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, delight in the Lord and you will give us the desires of our hearts. Kaya Panginoon, ano man po yung naisin niya, ano pa yung mga bagay na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya at ito ay pinagsisikapan niya, hiling namin sa iyong dakilang pangalan Panginoon na ito po ay i-grant mo sa kanya Panginoon, as long na hindi ito makakasama Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa mga taong ginamit mo upang muli ay magkaroon ng maayos na pamumuhay ang aming kapatid na ito, sa lahat ng mga taong tumulong, sa mga taong nag-iisip ng hindi maganda sa kanya Panginoon, pag-ibayuhin mo po yung kanilang isipan, nawa ay maintindihan nila na mayroong mga bagay na dumarating na ganito sa buhay ng tao at ang kailangan natin dito ay malasakit Panginoon, at kailangan natin dito ay yung tulong Panginoon ng ating kapwa-tao, lalong-lalo na po yung nanggagaling po sa inyo aming Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Hiling ko po ingatan mo po siya at subaybayan lagi sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang mga pagtulong Panginoon ay maging inspirasyon siya Panginoon ng mga tao Panginoon. At yung nangyari sa kanya Panginoon na maging example din po ito Panginoon sa mga taong nakakapanood na
ang buhay ay sa'yo lang nanggagaling. Kaya kung kahit kunin namin at hindi mo pa naisin at mayroon ka pang misyon para sa amin, alam namin Panginoon, na kagaya ng ginawa mo sa aming kapatid na ito ay hindi mo ipinahintulot, at alam namin na mula sa puso niya, sa isip niya, ay bubuksan mo ang bagong misyon Panginoon para sa kapatid namin ito. Since sinasabi niya rin Panginoon na gusto niyang lumapit sa iyo at makilala ka at mapaglingkuran ka niya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pwede ka bang sumunod sa panalangin? Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, ako po, pangalan mo, tinatanggap kita sa aking puso. Hinihiling ko po sa iyo na pagharian mo ako. Ikaw na po ang maging Diyos ng aking buhay, tagapagligtas ko at ng aking sambahayan. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw na po ang maghari, Panginoon. Ang mga desisyon ko, Panginoon, ay baliin mo. Ang masunod, Panginoon, ay ang kalooban mo. Marami pong salamat sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you, kapatid. God bless you. And I hope na tuloy-tuloy yung plano, magandang plano sa buhay. God bless you. Amen. Kailangan natin ipagpatuloy ang buhay. Ito man ay una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, o ilang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para muling mabuhay. Pahalagahan natin ang mga bagay na nagmula sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos na huwag kang papatay, kasama po ang ating sarili na wala tayong karapatang kunin ito sa kahit na anumang paraan. Ang nais ng Diyos ay enjoy natin yung buhay na ibinigay niya sa atin. Lagi ko sinasabi, the very essence of our existence is to worship God. Si Lord nag-aantay sa atin. Gusto niya papurihan natin siya. Gusto niya luwalhatiin natin siya. Gusto niya parangalan natin siya. At gusto niya mag-glorify siya sa buhay natin. Sa anumang ginagawa natin. Sa mga bagay na pinaplano natin na gawin sa ating buhay. Ang gusto niya ay maparangalan siya. Hindi niya gusto na pakialaman natin o kunin natin yung bagay na wala sa atin ang karapatan para magpasya. So, sabi ng Bible, huwag tayong magnakaw. Dahil ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling at ang kanilang ama ay dyablo. Yung pagkuha mo ng buhay na ibinigay lang sa'yo, hindi mo sariling buhay, ay para ka na rin nagnanakaw. Kaya itong pagkitil ng sariling buhay ay wala po itong kapatawaran sa harapan ng Diyos. Mapalad ang ating kapatid na si B.G. Scheme na naintindihan niya yung purpose ng Lord sa buhay niya ngayon. Maliban sa akin, sa pinakamagaling, meron pang pinakamahina, yun ang re-report ko sa'yo. Pero, pinakamadaling mauto. Ay, si Toto. Pinakamadaling mauto. Hindi si Kuya Toto. Hindi yan. Naprank tayo. Sunshine! Yan. Do the pose. Flexible na, flexible. Actually, wala siyang auto. Wala yan, puro muscle. Yan yung double mo? Ha? Double ko yan. Ako na yung na-double eh. So sir, ikaw yung magsasabi kung anong gagawin. Okay. Gayahin mo lang siya, sir. Okay, ha? Do what I say. Do what? Gawin mo na kung anong... Tagalogin mo. Nasa Pilipinas tayo. Irat pose. Ano yung pangalan niya? Irat. Yan. Oops! Yun. Parang halay-halay na ngayon. Yan. Yung mga training yan, no? Gulat pose. Gulat pose. Ay, grabe, oh. Natatakot. Ay, grabe. Wait lang. Close up tayo. Close up. Same pose kanina.
Ay, naku. Kinikilig. Giniginaw man yan! Hoy, lalamig na adik. Yung manager, oh, yung, ay, nako. Kilig. Ayusin mo. Ayusin. Kilig. Wala, iihi naman yan eh. Ay, grabe yan. Parang nakutuman ah. Oo. Ay, grabe. Yung kinakabahan. Oops, adik ka na eh. Hindi adik. Yung ano eh. Kinakabahan na adik. One, two, three. Ay, grabe, adik yan eh. Close up tayo sir. Close up. Adik yan eh. Galing, ano yan? Galing mental o ano? Pwede ba ka mag-change ng artist, ng model? Pwede. Ganun. Ito na, papakilala ko. Some of Nasa dugo talaga niya yung model. Ay, grabe. Nasa dugo. As So kahit in, pag-upo lang siya talagang yung family may to, nakikita ko talaga sa television. Ay, grabe. Ibang klase yan. in the blood. Oo. Diba? Their family. Yan. Papakilala ko po Ancestral. si Natiklo. 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 Di ba, ito talaga sa dugo siya eh. Sa dugo. Yung ano niya, yung family. Bigyan mo ng dugo. Kapatid na Tekla, si Teklo. Sa dugo siya. Teklo. Opo. Sige po. Yan, yan. Sige sir, pwede niyo po siyang turuan ko ng Na, mga post. formahan pa lang, nakita mo na. Aesthetic. Aesthetic. Ganyan yung mga kinukuha ang model ng St. Peter. St. Peter. Hindi, yung... Ayan, te. Ibang klase. Ay, iba. Umayos ka. Nanini ko yan, nanini ko. Ganda ng Nanini buhok ko. niya. Oo. Yan, kahit di na natin sabihin yan, talagang nakusa yan. Ay, slowly lang. Uy, grabe oh. Diba sabi ko sa'yo magaling. Ano yan? Raise up o Close ano? up tayo sir. Close up, close up. May pa-dimple. May dimple. May dimple. Dimple. Sabi ko sa'yo, hindi yan basta-basta. Sir, Oh, tumitingin. Adik na. Adik na. Bulabo. Focus tayo sa pagtatrabaho. Okay, ba't ganito yung mukha ko? Adik na yung tao sa akin. Sorry. Huwag ganon. Ay, may marites dito. May marites. Huwag ganon. Ay, nagulat. Gulat si Tiklo. Umayos. Oops. Ay, nakagiting gulat. Ay, yung gulat na rin. May buwan. Ay, may buwan. Yung gulat mo, ngiting-ngiti ah. Natakot. Parang binaybas. Ay, Parang binaybas, ah. Bakit umikot yung mata? Ewan ko. Dami niyong kuminto sa buhay. Pwede kaya dito. Pwede na tayo, silence lang tayo. Sorry. Mamaya na bigay ng mga komento. Basta yung mga lights lang, lagi nakaano ha. Nakaka-distract yun. Oo nga, copyright eh. Tawag dito. Masayang masaya. As in masaya. Antam. Okay, close up tayo, sir. Wait lang. Close up. Wait lang. Masaya ba yan? Bakit? Nakikialam ka ba sa saya ko? Huwag ka na mag-ano. Huwag ka mamaya kasi darating yung Gusto mo mga content, silence lang. Oo. Huwag kang ganon. Inaano mo eh. Okay. Kinikilig. Ayun na. Ay, grabe. Talim ah. Talim yan, tingin mo. Maraming kaso nito. May hilong eh. Tingin pa lang yung may kaso na. Nakakatakot yung tingin. Ganun na. Nakakasipon. Uy, grabe. Uy, grabe na. Napitik. Ay, next po. Yung model po. Ay, sorry. Nag-aamo ka pa eh. Ano pa siya? Sige. Oops. Ay, grabe. Sumarap ko sa'yo. Ay, bad. May pakashoot ah. Wag na. Ganyan na. Ay, grabe. Pang balakaso na. Yung mga sa ulong gapo. Ay, ito. Kasi gusto ko. May napusuan ka dito. Okay na yan. Pero mamaya, nanonood sa atin dito. Mag-rate tayo kung alin yung mga magaling na po. Pero dito sa mga natira, may napili ka sila. Meron, bali ang gusto ko, yung medyo, ano siya, meron Catholic, ano, Yung kanyang power. Christian, ano, kultura.